Taurus, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Taurus, this is your weekly gabay tarot reading from May 4 to May 10, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabayin lamang. Tandaan, Taurus, ito po ay general reading. Mga parating pa po para kay Taurus ngayong May 4 to May 10, 2026. Ay wow, Taurus ha, ang ganda po nito. Kasi this is good fortune. Magandang kapalaran po. May magandang ganap, lalo na sa iyong kaperahan. Opo, this is victory, satisfaction, guaranteed. Pwedeng may nabenta, mataas ang sales, at may milagrong magaganap. So, give praise for all of your abundance, sabi ng iyong card. And your dreams are coming true. At sa mga nag-iisip dito ng negosyo, sabi ng iyong card, magagamit niyo po yung inner child. What I meant is unexpressed talents, hindi inner child ho. Unexpressed talent po or yung hidden talent niyo po. Yan yung magbibigay ng yaman sa iyo. So this is good luck. Ang ganda po nito. Claim niyo po, Taurus. Success through good fortune. Yes. At kung dati hindi pabor sa iyo, ngayon magiging pabor na. Claim niyo po ha. Ang ganda po nito, Taurus. Mukhang kailangan mo din nagkausap, Taurus. Kasi may nakita ako ditong para ka nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao. At ikaw ay nahihirapan na nangyari to sa nakaraan na hanggang ngayon bit-bit mo po. Parang unable to express yourself or feeling restricted or loss of freedom. Pwede din na may na-feel kayong guilt. So sabi ng card na stop punishing yourself kasi hindi to nakakabuti sa iyong sarili. Okay? And pwede din po na nahirapan kayo sa inyong obligasyon na someone is very dependent sa iyo, na nakikita ko kasi dito gusto mo mapag-isa para makapag-isip. Pwede din na ito yung ugali mo na gusto mo ng me time, alone time, kasi makapag-isip ka ng maayos kung ikaw yung mag-isa. Yung mag-isa ka lang, wala kang kasama. Me time, alone time nga. At may iniisip ka dito, Taurus, na loss of connection sa isang tao, lalo na sa loss of friendship. Pwedeng na-miss mo siya. May nakita ko ditong pregnancy. Basta po ha, sabi ng yung card na stop punishing yourself. Okay? Kasi may parang nag-guilt ka, kaya nagkaroon ng loss of connection sa isang tao. At mas nakikita ko dito yung loss of friendship. At yes, kasi nangyari to, most likely kasi sa inyo. Pwedeng nangyari to ngayon, pero most of you, nakikita ko dito nangyari to sa nakaraan na parang nang dahil sa na busy ka or may mga uunahin ka, like priorities in life, tapos late mo nang na-realize na parang napabayaan mo ang connection nyo sa isa't isa. Okay? Na hindi mo ma-express ng tama eh. Pwedeng ayaw mo lang makita or maramdaman ng iba na may nararamdaman kang lungkot or na-miss mo yung tao. Okay, so sana magkaayos kayo, Taurus.
Okay. Puwedeng sa isang young unmarried woman 'to, itong disconnection na ito, na isip-isip mo siya hanggang ngayon. So, may sagot pala dito. Pero may isang ano dito ha, it might be ibang tao din 'to na may young person, na mostly babae din po ito, na na aside sa ito yung loss of connection mo, yung loss of friendship ba or taong malapit sa'yo, may nakita kasi ako dito na some of you na may young unmarried woman dito na na handa ka niyang, kumbaga, handa siyang makinig sa'yo. Oo, opo. Handa siyang makinig sa'yo. Malaki ang kanyang influence ngayong week na ito, Taurus. Kung pwedeng ikaw to or pwede din po siya. Yung unang nakita ko dito is, di ba may loss of connection sa friendship. Maaring ito yung young unmarried woman na ito. Na na nagkaroon kayo ng loss of connection. Naalala mo yung mga sweet moments nyo, yung happy moments nyo. Oo, kaya mo na-miss. Like, nakita mo talaga kung gaano siya kahalaga sa iyo. Ayan, nakita mo, kumbaga, napakabuti tong taong ito. Oo. Kasi nakikita ko talaga dito na nag-loss of connection, pwedeng na-busy ka sa buhay mo. Di ba mayroong ganyan, Taurus, na na masyado tayong focus sa mga buhay natin, tapos hindi natin namalayan na pabayaan natin yung connection sa ibang tao na mahalaga sa atin. Yan, meron ganyan, 'di ba? Meron ganyan. So, sana'y magkaayos po kayo kasi parati mo siyang iniisip eh. Pansin ko 'yan. Pansin ko 'to sa mga monthly by tarot reading nyo. Napanood nyo na ba? Tatlo po iyon. First half of the month, monthly by tarot reading, at yung 3 months from now. I think, correct me if I'm wrong, I think lumabas to, itong babaeng ito. Na nangyari sa nakaraan at hanggang ngayon, pwedeng may nagpaalala sa'yo, pwedeng napanaginipan, okay. Panaginipan, okay. Natawa ako sa sarili ko, okay. At saka pwede din na nakita mo yung mga pictures niyo or sa social media or pinag-usapan ng mga kakilala din niya, nagpaalala tapos bigla mo naalala, tama nga 'no, importante siya sa buhay ko. Bakit 'to nawala? Bakit nawalan ng koneksyon? Ayan. At okay. Lumabas yung energy niya. So, meaning to say, pwedeng magdamag mo siyang iniisip. Pwede din na napanaginipan mo siya hanggang sa, ayun, a whole day or, I think, ano to last month or this year lang na na-realize mo yung importance ng connection mo. So, kuha lang kayo ha, kunin nyo lang po kung ano yung naka-resonate sa inyo. Kasi yan yung pinapabasa sa akin, yung lumabas sa cards mo. Okay? Kasi may frustration dito. Pwede din naman hindi to sa ibang tao, kundi sa nararamdaman mo. Most likely kasi ito, emotion na naapektuhan ka sa mga nangyari. May frustration, may possessiveness, may... This is the cord of emotion nga eh. Excuse me, kailangan ko mag-burp. Yes, at oo, andito pa rin yung loss of connection. Nakikita ko yung hopelessness kasi pwedeng itong taong ito ay hindi nagbibigay ng way or hindi nagre-response. Kinontak mo pero hindi siya nag-response. Oo. Yan nagsabi. Hindi nagre-response. At ano, pwedeng ibang tao din to. Kasi may lumabas dito na
envy, jealousy, frustration, negative emotion, annoyed, bad mood, or pwedeng na-provoke, nagalit. Oo. At may advice ang card nyo po dito na kailangan magkaroon ng balanse sa inyong financial. Control, monitor, and save. Yan ang sabi ng iyong card. Okay, may nakita kong a social event. May reception dito, wedding, or baby shower, or any kind of celebration. Kasi achievement yung nakikita ko dito eh. Yung i-celebrate nyo po itong tagumpay na ito or achievement na ito. May nakita kong joy, fulfillment, reunion, togetherness, opo, good cheer, celebration party. May recovery din. So claim nyo po ito, ang ganda po nito. At may winnings po ha. Oo, ang ganda ng card. I-claim nyo po ito. Again, joy, fulfillment, party, celebration. I consider this attainment and any kind of party po, recovery, and winnings. Claim, claim, claim nyo po, Taurus. Ang ganda po nito. Okay, so, andito din yung sagot eh. Yung tao, yung babae, opo, may yung nagkaroon kayo ng disconnection. Pwedeng pinag-usapan talaga. Nasa during reunion na, oh, Taurus, kamusta sa ano? 'Di ba dati kayong close, bakit kayo nawalan ng connection? Ayan. So, hanggang naisip-isip mo habang nag-enjoy kayo diyan, isip-isip mo eh na, oo nga no. Kung nakita ko naman dito nag-make move ka, pero parang hirap kang mag-connect sa kanya kasi itong taong ito is pwedeng offline or may ugali lang talaga na hirap siya kontakin. Oo. Humihingi ka na nga ng advice dito, oh. Actually, sa mga taong may alam. Pero most of you, humihingi ng advice sa mga, anong tawag nito? Pwedeng pare, pwedeng lawyer, judge, priest, medical specialist. Basta may mga kausap na ganito. Opo. At pwede din na taong yung malaki ang wisdom, like mahilig magbigay ng wisdom message. Yes, pwedeng sinabihan kanya na have faith. I-pray mo yan. There's a power of prayer. Ayan. At may nag-uusap din dito sa church type building. Pwede din po na pumunta ka ng nag-church ka, nag-chapel ka, at nag-pray ka regarding sa connection nyo or sa mga bagay-bagay na hindi mo kontrolado. And may mag-uusap din dito sa church type building. And may justice, may hustisya, may pag-uusap tungkol sa official matters, authority, may pag-uusap tungkol sa batas, legal matters, may concern ka nga sa cold-hearted na tao na hindi nagbibigay ng halaga. Or pwedeng matampuhin to kasi may nararamdaman akong matampuhin like pwedeng may ugali tong like pag wala ng connection, wala na talaga. Ayan. Yung maaring ito yung ugali niya. Nandito pa rin eh. Isip-isip mo pa rin siya na nasaktan ka talaga. Nandito pa rin yung energy niya, isip-isip mo. Mm-mm.
na a woman without a partner, a young unmarried woman, maaring isa tong taong to. May pag-uusap din tungkol sa menopausal at andito pa rin yung emotion mo. So, ang una kasi sinabi dito, this is a card of emotion. Kaya sunod-sunod dito, may enjoyment, naalala mo lang talaga siya. Na na-realize mo yung halaga ng inyong connection, friendship ba to, kung sino man tong importante sa buhay mo. Oo, tapos may feeling of abandonment dito eh. Kaya gusto mo mapag-isa muna kasi bakit hindi niya pinahalagahan? May mga question ka. Bakit hindi niya pinahalagahan na naging mabuti ako sa kanya? Naging busy lang ako. Bakit hindi niya naintindihan? May mga questions kang mga ganyan. Baka may dahilan din po siya. At na may sinasabi ka dito eh na alam naman niya na priority ko yung career ko. Bakit hindi niya naintindihan? At may nagsabi sa akin na may dahilan din yung taong yun kung bakit. Na hindi kailangan na magtampo. Oo, pero nasa iyo ha kung makipag-connect ka talaga sa kanya. Kasi kung ikaw, may sariling buhay na like nag-focus ka sa gusto mo, siya din. Siya din po, nakikita ko dito, siya din. Na kailangan kasi ng pag-unawa dito instead of disappointment or galit. Kailangan kasi ng pag-unawa. Oo, kasi wala tayong makuha kung magpipiliin natin magtampo, magalit, 'di ba? So, alamin mo muna kumbaga, bago ka mag-react. Alamin mo muna kung ano yung tunay na dahilan. So, yan talaga yung sinasabi dito. Pero focus kayo sa kung ano yung makontrol nyo, lalo na yung mga blessings na dumating sa iyong buhay, yung good fortune, yung cheerfulness, yung celebration, yung recovery and winning, di ba? Marami kang blessings na bigyan mo ng pansin po. Tama naman lang yung ginawa mo dito, nag-celebrate kayo sa achievement nyo. And, babiyahe ka ba, Taurus? May large transport vehicle dito, mag-ship, bus, truck, airplane. May pag-asa naman, sinabi ng yung card dito. Sa lahat, yung mga disappointment mo, may pag-asa po. I-balance mo lang yung emotion mo na kasi may dahilan po, 'di ba? May dahilan na nagkaroon ng delay na hindi kayo nag-usap or delay sa mga hinihintay mo. May dahilan po, baka redirection 'yan. Baka din protection 'yan, baka anong tawag nito? Preparation. 'Di ba may realization ka na? Kasi minsan ang delay, may ipaparealize sa'yo bago dumating yung hinihintay mo or gusto mong mangyari. Ang gawin mo ngayon is make balance. I-balance lalo na wag ka magstay sa ganitong emotion na bigat ng nararamdaman kasi matitrigger yun talaga yung anxiety mo. Yan yung advice ng court. May pag-asa po, may pag-asa. So let's proceed. Kuha tayo ng message for you, Taurus, ngayong May 4 to May 10, 2026. Andito pa rin yung sagot, Taurus. Ito, sagot Gemini ba yung katampuhan mo? Lumabas yung energy niya dito. New moon in Gemini. Communication is the key. Contact mo rin yan. Magkakausap din kayo. Okay? Communication is the key. Alam naman, di ba, sa tampuhan, kumbaga, instead na magtampo or ma-disappoint, kailangan mong, kumbaga, intindihin kung bakit ito nangyari. Baka may kailangan i-improve. At, ayan, ito yung solusyon. I-focus ko. Communication is the key. New moon in Gemini. Di ba sabi ko sa inyo kanina na kailangan na may realization, di ba? May realization kaya it's time to clear the air. Like
clear the air. Like, i-release mo itong mga disappointment na ito, yung mga hindi maganda. Oo. Mga negative emotion, i-release mo na. Basta mag-set ka na in clear intention. Okay? At maaring mag-usap kayo. May nagbigay nagbigay ng sagot talaga yung cards mo. Maaring mag-send ka sa kanya or mag-send ka ng mail or mag-leave ka ng message na yung express mo yung tunay na nararamdaman mo. Nakikita ko kasi dito is digital connection. Like, pwedeng mag-contact ka sa kanya through social media. Tapos, i-express mo lahat doon para ma-release mo na agad. Oo, tapos antayin mo na lang kung mag-reply siya. Okay? So, kasi yan yung sinasabi ng yung card eh. Sa pamagitan ng ito, pag-express sa inyong mga nararamdaman, mawawala itong mga bigat ng nararamdaman mo. Clear the air nga, ang sabi ng yung card. Kumbaga, initiate, bigyan mo ng aksyon. Wag puro isip-isip, wag mag-isip ng kung ano-ano na hindi nakakabuti sa iyo at sa kanya. Kundi, this card encourage you to initiate, like bigyan ng aksyon talaga. So, yung sinabi dito communication is the key. Yan talaga yung paraan para magkaroon ng pag-asa, para magkaroon kayo ng connection. At hindi lang to sa connection mo sa isang tao Pwede din sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Na kailangan mo ng kausap, kailangan mo mag-journal, kausapin mo yung mga mentor mo para maka-receive ka ng wisdom message. Ayan. Kasi ang nakikita ko kasi dito na 'di ba, loss of connection, pwedeng na busy ka kaya hindi ka nagkaroon ng time para kamustahin. Oo. Ang taong 'yun kasi masyado kang focus sa mga ginagawa mo. O set a clear intention. Kumbaga babawi ka din sa communication. Like kausapin talaga. Okay? Again, hindi lang to sa isang tao. Pwede sa sitwasyon nyo rin. Na sitwasyon, sa mga bagay hindi mo control. Kailangan may kausapin mo yung mentor nyo. Networking kasi nakikita ko dito or journaling. At, oo, hindi lang to puro pagsasalita, kundi marunong dapat kang makinig. Marunong kayong makinig. Okay? Pwede din po mag-self-talk ka. And, pero talaga ang nakikita ko dito is communication is the key. Connect and learn. Kasi may matutunan ka talaga kung may connection na, may matutunan ka sa kanya at sa mga nangyari. So, yan po, nasabi ko na lahat. Let's proceed. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading at check nyo po yung reply ko.
Energy for this week, Taurus. Andito pa rin, lumabas sa tarot cards nyo. Naalala nyo yung feeling trap ka? Andito siya sa tarot cards mo, lumabas. Pero hindi ibig sabihin na lumabas to para ipaalala talaga sa iyo, like, para pahirapan ka. Andito pa rin yung cards mo para mabigyan yung sagot sa inyong mga katanungan nyo. Oo. Solusyon sa inyong problema. Pero at the end of the day, kayo po ang mag-decide nito ha, kasi buhay nyo po iyan. Lumabas pa rin to. So, meaning to say, bigyan mo talaga ng atensyon. Kung pwede, kung gusto mo, kung okay sa'yo, bigyan mo ng solusyon at aksyon. So, andito po yung feeling trap ka or nagkaroon ng restriction na para kang nakatali sa isang bagay or sa isang tao at ikaw ay nahihirapan. Pwede yung sitwasyon. Stuck ka sa sitwasyon na pwedeng na-disappoint na disappoint, oo, na kasi parang hindi mo pinaglaban, oo. Nakikita ko dito, na-disappoint or nabibigatan ka kasi hindi ka lumaban. Oo. Yan ang sabi. Ang sabi ng card, na alam mo sa sarili mo na dapat palayain mo lang yung sarili mo. Ngunit hindi ka sigurado kung paano. So sabi ng card, kung hindi talaga kaya, then humingi ng tulong. Yung sinabi kanina, mentor nyo, kung sino man yung mga gusto mong kausapin, yung magkapagbigay talaga ng wisdom message sa'yo. Pero then journal, yung sinabi din kanina. So this card asks you to change something. Advice po ha, this card asks you to change something para ikaw ay makawala at makahinga. Yan yung sabi ng iyong card kanina, na change something, initiate. Meaning to say, action. Oo. You have to step forward. Kasi ang prosesong ito, nangailangan po ng pasensya at tiyaga. Pero magagawa mo to, Taurus. Kasi itong nangyari talaga is about past. Kailangan kasi ng freedom dito. Kailangan ng magbigay ka ng action para magkaroon ng changes. Ang ilan sa inyo, nakikita ko dito na may offer sa inyo tapos pinag-isipan mo siya ng matagal kasi natatakot kang umalis sa iyong posisyon kasi it might be comfortable ka na. Pero sabi naman ng card, if you're serious about your growth, then you have to step out from your comfort zone. And this card tells you na humingi kay God na para magkaroon ka ng freedom, para mabigyan nga ng freedom, para mapalaya mo yung sarili mo. Kasi may fear talaga akong nakikita dito. So palayain mo yung sarili mo. Kumbaga, mag-focus ka sa makontrol mo in order to find peace. Let go mo ng hindi mo makontrol. Ang ganda nito kasi you're receiving love, nagkaroon ng growth and expansion, nagkaroon din ng time sa sarili, nagkaroon ng happiness, pleasure, development, success. Kung sa astrology to, this is Venus, love, beauty, money, and creativity. May pagbubungang mabuti na parating, pwedeng bagay or pagbubuntis, may mabubuntis or buntis na. And this is also means abundance and success. So, ang sabi ng yung card, be happy with the results of your action. Makaka-receive din kayo ng malaking pera or unexpected job opportunity. Opo, na makapabigay sa'yo ng malaking pera. Kailangan pa rin ng pasensya. Dalawang card po mismo nagsabi niyan. Kailangan ng pasensya. Sa career and money mo, sabi ng iyong dalawang cards na magaling ka sa mga ginagawa mo. Magaling ka na leader. Maraming humahanga sa iyo. Like, marami kang na-achieve. Okay? Maraming naniniwala sa iyo kasi marami ka nang napatunayan. Very inspired ka sa iyong career and money. And prepare yourself kasi nakikita ko dito, marami kang ginagawa. Tapos may dumating na opportunity na very excited ka at magkakaroon ng harvest
Okay, malapit ka na mag-harvest, sabi ng iyong card. Magkakaroon po ng financial growth and stability. Mas lumawak yung choices mo sa buhay, future plan, nagkaroon din ng dalawang card kasi nagsabi dito eh. May opportunity talaga na sobrang ganda. Kaya kailangan pong kumilos. Binigay ito ng this is answered prayer na binigay ng universe sa'yo. O, ito na Taurus, bigyan mo ng action yan para magbunga. 'Di ba? So, kumbaga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawas. Kailangan mong kumilos. Dalawang card mismo nagsabi niyan. At huwag ka mag-alala. Kung gagawa ka ng kilos, kung gagawa ka ng aksyon, makukuha mo tong gusto mo. And you are divinely guided. Okay? Nakatadahan na talaga to sa iyo. May magbibigay ng support, may magbibigay ng puhunan, or may business partnership. Oo. Puhunan. Para dan ideas po. Very excited ka dito. Another card na naman, tatlong card na mismo nagsabi dito na habaan ng pasensya. Kasi baka mainip po kayo. Kunin natin to ha. Taurus, gusto nyo bang updated kayo sa video natin? Yung mapanood nyo agad yung premiere video natin? At ma-notify kayo, ma-prompt kayo na may bago tayong upload. I-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. At napanood nyo na ba yung tatlong video natin para sa inyong Mayo? Opo, yung unang video is about May, June, July 2026, 3 months from now. Yung kasunod is Monday by Tarot reading for May 2026. Ang kasunod is, yung isang video nyo is first half of the month, May 1 to 15, 2026. Andito lang po sa channel natin, panoorin nyo po. Granted yung manifestation mo, oh. Ang grabe yung blessings mo. Ang ganda ng blessings mo. And another card na naman nagsabi dito na you are divinely guided. So, with the divine assistance, all things are possible. You can make your imagination real. Lahat kayo, single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa. Hindi lang to sa partnership eh. Pwede sa ibang tao na mahalaga sa'yo. Na nag-manifest kayo na magkaroon kayo ng wonderful relationship. Kasama na yung loss of connection mo na sa friend mo or taong malapit sa'yo. Kasama na yon. Lahat kayo nag-manifest na magkaroon ng wonderful relationship at sinabi naman ng card dito na mag-grant yung manifestation mo. Kailangan mo lang maging, yung same pa rin eh, balansehin yung emotion mo with your positive thoughts while remaining grounded and passionate. Okay? Mag-grant din tong minamanifest mo na magkaroon ng wonderful relationship sa isang tao. Okay. Ang ilan sa inyo pumipili na maliligaw dito or niligawan. Iniisip niyo kung sino yung right person sa'yo na may genuine na love sa'yo. Mag-ingat lang po sa pagiging mainipin. Oh, dito pa rin yung magiging mainipin. Habaan niyo po yung pasensya niyo ha, Taurus. Kasi ang ending, mag-ingat pa sobrang pag-iisip din. Baka ito ay maghatid ng pagkakalito. At may nakita ka sa kung temptation dito. Malawak kasi yung temptation. Kung ano man po tong temptation na ito, minsan kasi yung inspiration, akala natin, yung temptation, akala natin inspiration yan. So, kailangan mo magkaroon ng time for reflection. Alamin mo kung itong inspiration na to is temptation ba. Okay? Kumbaga, tanungin mo yung sarili mo. At, oo, kasi alam nyo naman,
'Di ba? Ang temptation, magbibigay yan ng sakit ng ulo. So, mas piliin natin yung inner peace kaysa sakit ng ulo. Malawak po ha, yung temptation na ito, single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa. So, mas piliin nyo po yung inner peace kaysa sakit ng ulo. Okay. Hard work. Okay. Sa mga single dyan, sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, sa lahat kayo, nakikita ko kasi dito, nagkakaroon kayo ng sense of stability. Kasi may project kayo, may gusto nyo magkaroon ng financial prosperity. Ang ilan dito gusto magbuo ng sariling pamilya, kaya sobrang sipag nyo. Oo, gusto nyo masecure yung future nyo. And sinabi naman ng card na kung ano man tong nag-study kayo or nag-practice kayo, it will lead you to abundance. Magbibigay ito ng abundance sa iyo. Pero kailangan pong balansehin po ha. Hindi ibig sabihin na nagkaroon ng hindi ibig sabihin nagkaroon ng opportunity, magkakaroon na ng lack of time. So, kailangan pa rin ng balanse. Magkaroon ng tamang panahon sa karera, sa sarili, sa partner, sa pamilya. Okay? Pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Taurus. See you tomorrow. Maraming salamat.